So, ayun na nga, magluluto tayo ng crispy kare-kare. Ayan, na-prepare ko na rin yung baboy syempre. Tapos, eto na yung tanglad. Nilagay ko na rin bago ipakulo. Tapos, prepare na rin natin yung ibang ingredients gaya ng pamintang buo at laurel. Tapos yun, isasalang natin to para kumulo. So, ayun na, inaantay natin kumulo. Yung pagpapakulo na ito, nasa 1.5 oras siya. So, bali, mag-aantay ka ng ganong oras. Pero, bago kayo mag-timer, siguraduhin nyo munang kumukulo na siya bago nyo iset yung timer nyo. Yan, naglagay nga pala ako ng asin, hindi ko nasabi kanina. Sa asin naman, depende sa inyo kung gaano nyo gusto kalat yung lulutuin nyo. Pero, minsan nga, okay nga rin fish oil eh. Kasi syempre nakakatulong din yung fish oil sa pagpapalambot. So yun nga, kumukulo na nga siya. Haluhaluin nyo lang para even yung pagkakalambot niya. Tapos yun, habang kumukulo siya, magad na kayo ng 4 cubes para syempre magandang may lasa. Yan, pinapakulo nyo. Medyo kumalat na yung tubig kanina kasi hindi ko masyado nabantayan, kumukulo na pala. Pero okay na naman, wala naman nabalian ng buto, wala naman na-injured. Safe naman na. Yan, beautiful. Kita nyo ba yung karning yan? Maganda yan. Yun, so ito na nga. Chinek ko na siya, malambot na. Solid na solid yan guys. Pagkatapos yung pala yun ang patayin yung apoy. Tapos, i-rest nyo na muna yung karne para sa next step. Habang pinapares ko nga pala yung karne, iniwalay ko na muna siya sa sabaw niya. Huwag niya tapay yung sabaw, sobrang importante na ito. Pwede mong gamitin ito mamaya sa sauce ng kare-kare. So yun naman. Ipiprito na natin yung bagnet natin na pinakulo kanina. Technically hindi pa siya bagnet kasi malambot pa. So yung gagamitin nating method dito ay double frying. Madalas ginagamit double frying para mas maging crispy yung ating mga pagkain gaya ng chicken at bagnet. So yun na nga, naglagay ako ng first batch ng ating bagnet. Bali, antayin nyo lang yan mag golden brown. Kahit konting brown lang. Huwag nyo siya masyadong tutustahin kasi ipa-fried pa natin siya ulit. Yan, see that? See the looks, see the taste, and see the quality. Very interesting, di ba? Pero first batch pa lang natin yan. First step pa lang natin para sa ating double frying. Papares muna natin yan, tapos ipiprito natin ulit para mas crispy. Oh, it's time for sauce. So, nagigisa na nga tayo. Tapos next yan, ilalagay natin yung peanut butter. So, yun, nilagyan ko na rin ng peanut butter. Halu-haluin nyo lang hanggang makuha nyo yung tamang consistency. Tapos pag nakuha nyo na yun, yung medyo soft na siya, maganda kayo ng water. Depende sa inyo kung gaano kadami gusto nyo ng water. Ayan, nagad na rin ako ng water. About sa measurement ng water, nakadepende kasi talaga sa dami ng peanut butter na nilagay mo. Madami yung peanut butter nang nilagay ko, parang kalahati na itong Skippy. So, bali yung nilagay ko is halos isang pitzel din. So, ayan, okay na natin yung peanut butter. I-add na natin yung cornstarch with atsuete. Atsuete for the coloring and cornstarch for the thickness. Halu-haluin nyo lang hanggang makuha nyo yung desire yung lapot ng ating peanut butter sauce.
para sa kare-kare. Okay, nagpainit na ulit ng mantika. Ito na yung time para sa ating second na pagpiprito ng ating bagnet para makuha natin yung crispier texture ng ating bagnet. Tapos yun, pagkatapos natin iprito yung bagnet, ipapakulo na rin natin itong ating mga vegetables. Diba? Kapag nagpiprito pala kayo ng bagnet, make sure na iwasan yung ilapit na siya yung mukha niya sa mantika kasi malakas talaga yung impact ng mantika na ito pag sumasabog. So, sobrang hazardous. And that's our bagnet. It's crispy. The best talaga yung method ng double frying kasi syempre nagiging sobrang crispy ng ating pagkain na gustong gusto nating lahat. Kaya try nyo din. Ayan ang ating boiled vegetable at puso ng saging. Okay guys, for the plating, lagyan natin ang ating finishing touch, ang sauce. Okay guys, yan ang aking kare-kare peanut